Kailan may nagtanong ka na ba kung bakit tila hindi nasasagot ang ilang mga dasal? Marahil ang ating mga salita ay nawawala sa himpapawid, na nagiging ang ating mga panalangin ay naging mga monologo na walang kahulugan. Ito ay isang tanong na maraming tao ang mayroon. Ngayon, tayo ay mag-eksplora sa uri ng panalangin na tumatanggap ng tugon at maunawaan kung paano talaga gumagana ang panalangin. Magkasama tayong mag-analisa kung paano mapanatili ang usaping ito na buhay at epektibo. Una, mahalaga na magbalik-tanaw sa layunin sa likod ng ating mga panalangin. Madalas, nagmamakaawa tayo ng tiyak na bagay, umaasang tutugunan ng Diyos ang ating mga nais tulad ng isang genie sa lampara. Ngunit, hindi tungkol ang panalangin sa pagtatanong ng mga resulta. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng ating puso, pagbabahagi ng ating mga pag-asa, ang ating mga takot at, higit sa lahat, paghahanap ng pagkakalapat sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay nagdarasal ng may kahandaan, tayo ay nagtatanim ng mas malalim na ugnayan sa Diyos, hindi lamang nagbibigay ng isang listahan ng mga hiling. Upang tiyakin na ang ating mga panalangin ay higit sa simpleng salita, tayo ay dapat din na handang makinig. Ang panalangin ay isang daang pabalik. Ito ay nangangahulugan na, bukod sa pag-uusap, tayo ay dapat magpatahimik ng ating isip at puso upang pakinggan ang mga tugon na maaaring dumating sa mga paraan na hindi asahan. Minsan, ang tugon ay dumarating sa anyo ng kapayapaan sa loob, isang bagong perspektibo o maging sa pamamagitan ng ibang tao. Ang determinasyon sa panalangin ay isa pang mahalagang punto. Madalas, inaasahan natin ang mga agad na tugon, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa kanyang sariling panahon at sa mga paraan na marahil ay hindi natin agad maunawaan. Ang pasensya at pagtitiyaga ay mahalaga upang mapanatili ang seryosong komunikasyon na ito. Ito ay tulad ng pagtatanim ng halaman, hindi sapat na diligan ito minsan at asahan ang mamulaklak ito. Kailangan nating alagaan ito araw-araw, kahit na hindi natin agad makikita ang mga resulta. Ang pananampalataya rin ay naglalaro ng mahalagang papel. Ang paniniwala na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin, kahit na hindi natin nakikita ang agad na tugon, nagpapalakas sa ating koneksyon sa espiritual. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa pananalangin na umaasa na, sa anumang paraan, ang ating mga panalangin ay iniisip at na, sa tamang panahon, makikita natin ang mga tugon. Sa huli, mahalaga ring tandaan na ang panalangin ay hindi dapat tungkol lamang sa paghingi, kundi pati na rin sa pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay nagbubukas sa ating mga mata sa mga biyayang natanggap na natin at tumutulong sa atin na makilala ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pasasalamat, pinatatatag natin ang ating koneksyon sa Diyos at natututunan nating pahalagahan ang bawat sandali. Kaya, paano maaaring linangin ang isang malalim at patuloy na ang isang matuwid na pag-iisip sa harapan ng Diyos ay tulad ng isang maamoy na aromang inialay sa Kanya. Binabasa ng Panginoon ang ating mga iniisip at sumasagot dito, sinusuri ang ating puso. Ang sumusuri sa mga puso ay alam kung ano ang isip ni Espiritu, sapagkat ayon sa kalooban ng Diyos siya ay nagmamakaawa para sa mga banal, Roma Kabanata 8 talata 27. Kung karaniwan nating paulit-ulit na inuulit ang mga salita ng panalangin ng hindi kasama ang puso, hindi sasagutin ng Panginoon. Kapag ang amoy ng ating matuwid na pag-iisip ay umuusal sa kanyang harapan sa buong araw, ito ay lumiliko sa isang walang tigil na dasal. Ano ang ibig sabihin ng tamang pag-iisip? Una, pahintulutan niyong sabihin ko ang hindi nito. Hindi ito tungkol sa moral at etikal na pag-iisip o sa pagpapalaya sa atin sa lahat ng pag-iisip na mga bagay sa mundong ito. Hindi ito rin tungkol sa isang katiyakan sa ating puso kung saan ang pag-iisip ay mananatiling malinaw tulad ng isang salamin. Ito ay higit na paghubog ng ating mga kaisipan sa mga banal na kaisipan na matatagpuan sa kasulatan. May iba't ibang uri ng panalangin. Kapag ang ating pag-iisip ay umuusal sa harapan ng Diyos, maaari itong pumunta sa iba't iba pang anyo. Una, ang panalangin meditasyon ay iniaalay sa atin sa isipan kung tayo ay nakaupo o nakatayo na may mga mata na bukas o nakapikit. Ang panalangin meditasyon ay mahirap gawin ng maayos maliban kung tayo ay maayos na naitren. Ang panalangin ay nangangailangan ng pagsasamantalang ng ating mga kaisipan sa Diyos, at nang walang pagsasanay na ito ay madaling mapaagaw ang ating atensyon. Pangalawa, ang panalangin binibigkas, kung saan ang mga kaisipan ay ipinahayag sa maririnig na boses, ay nagdudulot ng iba't ibang mga pakinabang.
Kapag tayo ay nagsasalita at nakikinig sa ating sariling boses, ang ating atensyon ay nakatuon lamang at ang mga palagiang naiistakang kaisipan ay nababawasan sa minimum. Kung ang ating pananampalataya ay mahina pa at hindi masyadong naitren, ang pinakamabuti ay ibigkas ang mga panalangin. Maaari itong makarating sa luklukan ng langit at mag-udyok sa sagot ng Diyos. Ang mga panalangin binibigkas na may papuri ay maaaring awitin. Kung iniirog natin ang Panginoon ng may maingat at tapat na puso, ang papuri ay nagiging panalangin. Kung hindi natin alam kung paano manalangin, maaari nating awitin ang mga papuring pasasalamat. Noong kumakanta ng papuri si Pablo at Silas sa bilangguan, sila'y kababalaghan na iniligtas ng Diyos na sumagot sa kanilang mga panalangin. Sila ay lubos na binugbog at ikinulong dahil sa kanilang patotoo, ngunit ang kanilang pag-awit ay nagmula sa lalim ng kanilang mga puso at narinig. Luwalhati sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay sumasaklolo sa atin upang makipag-usap sa Ama. Kung hindi dahil sa kanyang tulong, walang sinuman ang makapagdarasal sa harap ng Panginoon. Sinasabi ni Apostol Pablo, naramdaman niya ang kalinawan habang tinatapos ang tanghalian at, sumunod sa rutina ng linggong hapon, pumunta siya sa isang cakery malapit sa terminal ng mga tram. Nalito ang nag-asikaso nang makita siya, at sinabi na nagkaroon ng aksidente sa aksidente ng daluyan ang mga magulang ng Pastor Baulos sa parehong oras na siya ay napilitang magdasal na nagsasalita ng ibang wika. Nang pumunta si Pastor Baulos sa lugar ng aksidente, nakita niya na ang Volkswagen ng kanyang mga magulang ay lubusang naipitsa ng isang truck na nagdadala ng mga materyales ng konstruksyon. Dahil sa kalagayan ng kotse, hindi maaaring mabuhay ang kanyang mga magulang. Sinabi ng isang opisyal ng pulisya na dumalo sa aksidente, sa aking 20 taon ng paglilingkod sa pulisya, hindi ko pa nakikita ang isang himala ng ganito. Sa ganitong uri ng aksidente, lahat ay namamatay na naipitsa sa ilalim ng truck. Ngunit ang dalawang matatandang ito ay itinulak palabas na animoy may humawak sa kanila sa kanyang mga bisig. Nagmadali si pastor sa ospital at nakita ang kanyang mga magulang na ligtas, may mga kaunting gasgas lamang. Tulad ng natutunan ng aking kaibigan, ang Espiritu Santo ay maaaring magtulak sa atin na magdasal hinggil sa mga suliranin na hindi pa natin matukoy, hanggang sa makita natin ang mga resulta ng pagsusumamo ng ating puso sa Espiritu. May layunin ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari nating maipunla ang isipan ng Diyos sa ating mga isipan. Sinabi ni Jesus, magsisi kayo, at ang salita sa orihinal ay nangangahulugang baguhin ang inyong pag-iisip at damdamin. Dapat baguhin natin ang ating mga negatibong pag-iisip at tanggapin ang kayamanan, kapatawaran, pag-ibig, at awa na naroon sa Diyos. Sinabi ng Biblia, magkaroon kayo ng diwa na kay Kristo Jesus, Filipos Kabanata 2:5. Kapag tinanggap natin ang mga isipan ng Diyos sa ating isipan sa pamamagitan ng kasulatan, at ibinabalik ang mga ito sa Panginoon, ang isipan ng Diyos ay kababalaghan ng mabalahura sa atin. Kapag ito ay nangyari, tayo ay may kakayahang magkaroon ng banal na kapangyarihan. Kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na di kayang gawin ng tao. Siya ay pag-ibig, at tayo ang mga makikinabang sa pag-ibig na ito. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, at tinatanggap natin ito. Siya ang kalusugan, at nabubuhay tayo roon. Ito ay kayamanan na ating natitikman. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari rin tayong tiyakin na nawawala na ang ating mga kasalanan. Dapat tayong magdasal tulad ni Jonas upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Nang si Jonas, sa kabila ng utos ng Diyos, tumakas patungo sa Tarsis, at natagpuan ang hatol ng Diyos, siya ay ganap na nagsisi sa harap ng Panginoon. Sinabi niya, iniyak ko ang aking tinig, sapagkat iyong itinapon ako sa kalaliman, sa puso ng dagat, at ang agos ng tubig ay dinagsa sa akin. Lahat ng iyong mga alon at mga alon ay dumaan sa akin. At sinabi ko, inihagis mo ako sa harap ng iiniutos ni Diyos ang kanyang anak na si Jesus Kristo sa mundo na ito upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi maglilipol, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kabanata 3:16. Ang walang hanggang buhay ay hindi lamang nangangahulugang mabuhay ng walang katapusan. Kahit ang mga pumunta sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan ng hindi pagsampalataya at ng kanilang pamumuhay sa kasalanan ay mamumuhay ng walang hanggan sa pighati. Ang walang hanggang buhay na ating mana ay ang ipinagkaloob sa atin ng Ama sa langit.
Ito ang mapalad na buhay na ating tinatamasa ngayon sa mundo kapag tayo'y sumasama sa kaisipan ng Diyos at nananalangin upang siya'y magbigay ng kaluwalhatian. Ang kapayapaan at kagalakan na sumasalok sa ating puso ay nagbubukas sa atin sa mga bagay na walang hanggan at nagpapatunay na ang Espiritu ng Diyos ay nasa loob natin. Ano pa ang ginagawa ng panalangin? Nagbibigay ito ng ginhawa sa mga pasanin ng buhay. Walang nakatira sa mundong ito na walang pasanin, bagaman ang sakit ng bawat isa ay nagkakaiba-iba. Ngunit sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangalalabi at nagpapabigat, at bibigyan ko kayo ng ginhawa." Mateo Kabanata 11 versikulo 28. Paano tayo makakalapit kay Jesus? Sa pamamagitan ng panalangin. Kapag iniwan natin ang mga pasanin sa kanyang harapan, aayusin ng Espiritu Santo na ipinadala ni Jesus ang mga ito. Sa pamamagitan ng panalangin, ating mga karamdaman ay pinagyayaman. May mga sakit dahil sa ating mga direktang o hindi diretsahang kasalanan. Gayunpaman, kung nananampalataya tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas, dapat tayong malaya sa mga karamdaman gaya ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Layunin ng Diyos na mabuhay tayo ng malusog hanggang tawagin tayo sa langit. Inilaan ni Jesus ang karamihan ng kanyang ministeryo sa pagpapagaling sa mga may sakit. Sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Isayas, Kabanata 53 versikulo 5. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na nagdadasal ng may matibay na pananampalataya. Gaya ng babaeng Kananya sa Bagong Tipan o ng kagawad na Romano, maaari tayong malaya mula sa hawak ng karamdaman. Ang paraan para labanan ang dyablo at patakbuhin ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Matagal nang nadurugtong ang dyablo sa krus at ang kanyang pagkabigo ay matutupad sa wakas ng dakilang paghihirap kung saan siya isasalakayin. Sa makatuwid, dapat nating hulihin ang kalaban sa pamamagitan ng kapangyarihan at kagandahang loob ng dugo ni Jesus. Kapag nag-aayuno at nananalangin tayo, maaari nating labanan ang masama. Sa pamamagitan ng panalangin, masusugpo natin ang mga pagsubok. Ang panalangin ito ay mahalaga kung ayaw nating mahulog sa tukso at napakahalaga kung nais nating malampasan ang mga atake ng manliligaw. Sa gabi ng pagtataksil kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga kapaghiningi ng mga alagad ni Jesus sa kanya, "Panginoon, turuan mo kaming magdasal," tulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Lucas Kabanata 11 versikulo 1. Isinalaysay ni Jesus ang parabola na ito, "Sino sa inyo ang may kaibigan, at pumunta sa kanya ng hating gabi at sinabi, 'Kaibigan, pahiram ako ng 3 tinapay, dahil ang isa kong kaibigan, na galing sa biyahe, ay dumating sa akin at wala akong maiaalok.' Sa kanya, at ang taong yon, sumagot mula sa loob, at sinabing, 'Huwag mo akong abalahin, ang pinto ay nakasara na, at ang mga anak ko ay kasama ko sa kama, hindi ako makababangon at magbibigay sa iyo.'" Lucas Kabanata 11 versikulo 5-7. Nang ang lalaki sa kwentong ito ay lumapit sa kaibigan, hindi niya sinabi, "Pahiram mo ako ng tinapay," o "Pahiram mo ako ng ilang tinapay." Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa tiyak na mga termino at sinabi, "Pahiram ako ng 3 tinapay." Ang ating mga panalangin din ay dapat magkaroon ng mga detalye na gayon din ang tiyak. Lahat ng mga panalangin na binanggit sa Biblia ay may tuwang eksplisito at tiyak. Ipinapakita ng Kabanata 24 ng Genesis ang panalangin inalay ni Abraham habang pinapadala ang kanyang alipin upang hanapin ang asawa para kay Isaac. Ang nilalaman ng panalangin ito ay malinaw, tulad ng panalangin ni Gideon na naitala sa Kabanata 6 ng Aklat ng Mga Hukom. Sa pagpaplano ng ating panalangin, mabuti na itanong natin sa ating mga sarili ang tatlong ito: ano ang aking hiling? Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Kailan ko gustong ito'y matugunan? Sa ikalawang lugar, dapat nagbabatay ang ating mga panalangin sa salita ng Diyos. Kahit gaano pa kaliwanag ang ating mga hiling, kung ito ay laban sa kalooban ng Diyos, hindi ito matutugunan. Kaya, kapag tayo nananalangin sa Panginoon, dapat tayong lumapit sa Kanya gamit ang Kanyang salita. Ang ating hiling ay laban sa kalooban ng Ama ba? Sinabi ng Apostol Pablo, "At huwag kayong magsang-ayon sa mundong ito, kundi baguhin niyo ang inyong isipan sa pamamagitan ng pagpapabago sa inyo upang maunawaan ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Roma Kabanata 12 versikulo 2. Nagpapakita sa atin ng mabuti at ganap na kalooban ng Diyos ang Biblia.
Nais ng kanyang banal na kalooban na tayo'y maging mga banal, tagumpay, at malaya mula sa nagkakasalang budhi. Sa ikatlong lugar, dapat tayong maghandog ng panalangin ng pagsisisi at kapatawaran. Kung may nagtatago ng kasalanan sa puso ko, hindi ako didinggin ng Panginoon. Awit Kabanata 66 versikulo 18. Laging nagiging sagabal ang kasalanan sa pagitan ng Diyos at sa atin. Nagpipigil na ang ating daing ay marating ang harapan ng Panginoon o ang kanyang tugon ay marating sa atin. Sinabi ni Jesus na dapat nating unahin ang pagpapatawad sa mga kasalanan at mga pagkakasala ng kapwa. Sapagkat kung kayo'y sa ikalimang pwesto, dapat nating humingi ng tulong mula sa Espiritu Santo na kasama natin upang tulungan tayo. Siya ay nakakaalam ng ating pangangailangan at may alam din sa kalooban ng Ama at sa sagot na inihanda niya para sa atin. Sapagkat sino sa mga tao ang may kaalaman sa mga bagay ng tao, maliban sa espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din, walang nakakaalam sa mga bagay ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. At hindi tayo tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na nagmumula sa Diyos, upang malaman natin ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Unang Korinto 2:11-12. Kapag umaasa tayo sa Espiritu Santo, maari tayong umusad tulad ng ibon at lumipad sa hangin, patungo sa lugar kung saan naghihintay ang sagot ng Diyos. Sa ika-6 na pwesto, dapat tayong magdasal ng may matinding pagnanais. Ang hindi nagdadasal ng ganito ay walang natatanggap. Sinabi ni Jesus ang talinghaga ng isang dukhang babaeng balo at isang huwesing walang pakiramdam upang magturo na dapat tayong manalangin ng determinado at huwag magpapatinag. Ang tapat na pag-uugali ng babaeng Kananea ay tunay na pamantayan ng panalangin na dapat nating matutunan. Mateo 15:21-28. Gaano katagal nating dapat kausapin si Diyos ng puspos ng pagnanais? Hanggang sa maipahayag natin ang sagot, hanggang sa magkaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan. Kung tayo ay nagmamadaling magsabi ng, Panginoon, ako'y sumasampalataya, nang walang katiyakan na sumagot siya sa ating panalangin, ito ay isang unilateral. Hindi nahuhuli si Diyos. Kapag ang sagot ay paparating na, ang Espiritu Santo ay darating sa atin na may kasiguraduhan at kapayapaan. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, sa halip, ipakilala sa Diyos ang inyong mga hiling sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng maunawaan, ay magbantay sa inyong puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. Sa ika-7 pwesto, kung tayo ay may katiyakan sa ating puso, dapat tayong huminto sa panalangin para sa hiling at magsimula ng magpasalamat, ipahayag sa pamamagitan ng bibig at sabihing may pananampalataya. Ang kalusugan ay darating sa akin, ang kayamanan na material ay darating sa akin, susundin ako ng aking mga anak. Ano man ang ating hinihiling, dapat nating ipahayag ang katiyakan na ibinibigay sa atin ng Espiritu at mariin na utusan na mangyari ang sagot. Ang malaking pahayag na ito ay naglilikha ng isang likhang sining sa ating paligid. Idalangin mo ngayon sa akin. Mahal na Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong walang katapusang habag at sa kapatawaran na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus Kristo. Batid namin na madalas ay nahuhulog kami sa patibong ng kaaway na nagsusulsol sa amin ng mga kasinungalingan patungkol sa aming kalagayan at nagpapaduda sa iyong kapatawaran at pagmamahal. Ngayon, lumalapit kami sa naway ang bawat kahilingan ay mangyari ayon sa iyong kalooban, at maging tiyak kami na naririnig at tumutugon ka sa aming mga panalangin. Bigyan mo kami ng pagkakataon na maranasan ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng ating nauunawaan at nagbabantay sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga sagot na paparating na. Nanampalataya kami na ang kalusugan, kasaganaan, at pagsunod ng aming mga anak ay darating sa amin. Tinatanggap namin ng may tapang na ang iyong kalooban ay matutupad sa aming buhay at na makikita namin ang iyong mga himala at pagpapala na manifesta sa aming paligid. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming hinihiling at pinasasalamatan ka. Amen. Kung ang mensaheng ito ay may kahalagahan at nagdala ng espiritual na katotohanan sa iyong buhay, ibahagi ang iyong karanasan upang tayo'y mapagtibay. Siguruhing ikaw ay nakapag-subscribe
at ibahagi sa iyong mga kaibigan upang marami pang mga tao ang maapektuhan ng salita ng biyaya ng ating Panginoong Jesus Kristo. Biyaya at kapayapaan.